Senador Bato de la Rosa. Kay daghan man ang mga pangutana, mga kabombo, kalabot na sa legalidad nga gibuhat sa Senate, especially sa Senate President Alan Peter Cayetano regarding mga kabombo sa ilahang keep ilang pag-amuma kag Senador Bato de la Rosa. Wherein karon mga kabombo, aga nasangpit nga senador is wala na ba pa diha sa Senate building. So kung wala na ba siya sa Senate building, pwede na bagid siya arestohon mga kabombo? Kay diha ta mangutana nga nganong napoy giingon ang National Bureau of Investigation na pwede nila arestohon si Senador Bato de la Rosa anytime without even without a local court warrant, di ba? Bisan pa man mga kabombo walay warrant of arrest gikan sa korte. Kini bisan pa man ba nga naghangyo sila sa Supreme Court for dili una pagpatuman ni inig International Criminal Court warrant of arrest batok sa iya ha? So ato ning pakisayran mga kabombo kung unsay mga punto legal ni Attorney Reyes del Rosario, kalabot po nini. Kay mas may ni mga kabombo ga magiyahan kita sa mga panlantaw. And kini pong nahitabo kagabi nga nadya naingon mga kabombo nga unag yun nga matud pa nagpabuto ag mga otoridad from the Senate. So, by this time mga kabombo, makakasama natin isa sa baga kilala mga abogado sa ating bansa, si Attorney Reyes del Rosario. Attorney Reyes, magandang hapon po sa inyo. Welcome dito sa Bombo Radio Butuan, Attorney Reyes del Rosario. Hi, maayong gabi sa tanan. Good evening everyone sa lahat po nakikinig. Hindi lang po sa Butuan City and the rest of the world. Grabe naman yung sobrang sikat na attorney. Yeah. Isa na rin sa mga kilalang mga abogado ngayon sa ating bansa. And we're happy na you're from Butuan po, Attorney Reyes del Rosario. And for the benefit naman po sa ating mga, especially yung mga followers nyo po at nakikinig sa inyo throughout the country and even outside the country, we try na mag-Tagalog or even English po, Attorney, para na rin sa ating mga tagapakinig. Attorney, first and foremost, pwede ba nating malaman kahapon, nakuha ko information, you are in the Senate kahapon as insider. Ano yung mga pangyayari, Attorney, kahapon? Okay, so nandun kami sa Senate yesterday supposedly to join the rally kasi there was a call for yung parang i-push through yung impeachment at the same time, yun nga, ipahuli na si Bato de la Rosa. So, we were there with a different agenda, actually. Tapos, we started our rally around 2 p.m. pero nagpunta ako doon mga 4 p.m. Tapos, dumiretso kami hanggang gabi and we did not expect any of these to happen kasi hindi lang naman yung rally yung nangyari kagabi. As you know, hinatid din ng articles of impeachment, that's number one. Number two ay nagkaroon din ng parang commotion. Sabi nga nila between the Senate Sergeant at Arms at saka yung mga galing sa NBI. Pero those are things that we still need to clarify kasi nga sabi ni NBI Director Matibag, they still need to do investigations. Kasi either party hindi tumatanggap na sila yung may kasalanan with that particular parang exchange of fires. So, yeah. Super But we ba? were there. Yes. Actually, nung nagkaroon ng putukan nandun kami sa labas ng GSIS exit. So basically, kahit wala kami sa loob, rinig namin and nakakatakot talaga siya kasi malay mo may ligaw na bala or what. Pero thankfully, actually after a few minutes, dumating yung mga ambulance but thankfully, wala namang casualties na nilabas. Pero mas naging mahigpit ba sila? Ang security by the time na yung may kumusyon na sa loob? Well, from what we saw doon sa mga live feed ng mga news outlets, they gave actually a 5-minute parang heads up sa mga
sa mga media personalities at yung mga reporters na nandun. Sinabihan nila, okay, we'll give you 5 minutes to vacate the area, pero matatapang yung mga media natin. I don't think may lumabas sa kanila. And they still stayed inside kasi nga they wanted also to witness what was happening inside and to report it to the people outside. No, kasi before that, actually, Bombo Kevin, we were not allowed inside anymore. Naka-lockdown na po siya before pa nangyari itong mga kaganapan na ito. In fact, yung main entrance ng Senate ay nakasarado. So the only exits are yung sa GSIS exit. No, kasi if you're not familiar po sa mga nakikinig, ang Senate building po kasi attached po siya sa GSIS na building. Nagre-renta lang po kasi yung Senate doon. But yeah, so yung GSIS exit, pwede ka ring lumabas doon. Kung nanggaling ka sa Senate, pwede ka ring lumabas doon. But the main entrance of Senate is actually closed. So yeah. So sa normal days, attorney, pag nasa Senate, pwede kang dumaan doon, yung papunta palabas ng GSIS. Yeah, definitely. And Senate as a public institution, as a public building, pwede kang pumasok doon. Kahit sino pwedeng pumasok doon. You just need to prove na meron kang agenda sa loob, mag-iwan ka ng ID. So yeah, as a public building, supposedly, as a public institution, pwede po ang kahit sinong tao na pumasok doon, kahit sinong Pilipino na pumasok. Pero yun nga, because of what's happening and because of the sensitivity of what's happening sa loob ng Senate ngayon, they opted to do a lockdown yesterday and the other day. Also, ngayon actually, they canceled their session kasi nga medyo magulo pa yung situation. And yung pangyayari, connected ba talaga kay Senador Bato de la Rosa, attorney, sa tingin niyo po? Yeah, well, they were very vocal about it naman na parang ang sinasabi nila dito is that they also need to protect nga Bato. And they the Senate President already told the public that they are putting Bato de la Rosa under protective custody. And what does that mean? Yeah. Pwede po nilang kupkupin si Senator Bato de la Rosa. Basically, papatirahin siya doon and doon siya sa quarters ng Senate. Pero po sa batas po natin and sa rules of court po, pag sinasabi pong protective custody, hindi po ibig sabihin noon na meron na siyang total protection. Sa batas po natin, once the law enforcement agencies kailangan na pong kunin yung tao under protective custody. Dapat i-surrender din po siya nung institution o nung tao na may protective custody over that person. So basically, if we're going to be honest, no, supposedly yung NBI, they didn't have anything to stop them from arresting Senator Bato de la Rosa. But I think ang ginawa kasi nila, they were being courteous. Naging parang courtesy na lang nila sa Senate kasi nga the Senate President said ilalagay nila under protective custody si Senator Bato de la Rosa. May batas ba na pwedeng pagbasihan po, attorney, regarding sa masasabi nating ginagawa ng NBI to arrest Senador Bato de la Rosa? Yeah, definitely, no. We have the Law Republic Act 9851. It's basically an adoption ng international crimes, no. Kumbaga, itong mga nakalagay sa batas na ito, these are not local crimes but international crimes. And kabilang nga dito yung crimes against humanity na kinaso kay former President Digong at saka kay Senator Bato de la Rosa. So ano po yung nakalagay doon sa batas? Nakalagay po doon that once an international tribunal, kapag ang isang international court po ay nagko-conduct na ng investigation, the Philippine government may opt to stop doing its investigation and allow the investigation by the international tribunal to proceed. Pangalawa po, if the investigation is already ongoing, pwede rin po the Philippine government may opt to surrender or to extradite a person that is wanted or has a standing warrant issued by an international tribunal, katulad po ng ICC. So basically,
yun po yung ginawang basis ng ating NBI para nga mahuli po si Bato. Because as you know, Bombo Kevin, may mga questions pa din on the validity of the warrant of arrest of ICC considering that we are not a member anymore. Pero so much more than the Rome Statute kasi nga hindi na tayo miyembro, and we can always argue, and they can, the other side can always argue na hindi na valid yung warrant of arrest. But we have a local law kasi. So hindi natin pwede kasi na ibaliwala yung RA 9851, which is very clear. Klarong-klaro din yun na kapag ang isang tao ay may pending investigation or subject to investigation ng isang international court or tribunal, pwede siyang dalhin. Actually, prerogative ito ng administration. No, whether or not si President Bongbong Marcos sabihin niya na, sige, dalhin niya na si Senator Bato doon sa ICC jurisdiction. Depende na po yan sa executive. Okay. How about this, sabi, parliamentary immunity? Does this apply, Attorney? Okay, so under our constitution, may tinatawag tayo na parliamentary immunity, which basically protects yung mga members of the House and members of Senate from arrest, no? Kapag may two conditions yan, Bombo Kevin. Number one, if the Senate is in session, no? Very clear. Number two, kapag ang crime na sinampa laban sa taong ito or the crime that is the subject of the warrant of arrest issued against this person is above 6 years, hindi na po siya covered ng parliamentary immunity. And if we're going to look at RA 9851 nga, crimes against humanity, ang punishment po noon ay reclusion temporal in its medium period. Sa mga abogado, alam po nila to na 14 years po, at least 14 years po yun or more ang punishment. So basically, kung titignan mo yung dalawang requisites, pwede nilang i-argue yung the Senate is in session kasi pwede naman na hindi nila talaga i-suspend yung session, ongoing lang yung session, may mga ganyan naman na instances, pero they cannot argue the second requisite. Kasi ang nakalagay doon, dapat the crime should be less than 6 years para covered pa rin siya ng parliamentary immunity. The statement on protective custody, equivalent ba yan for diplomatic immunity? Equivalent ba yan for, does this override the national law enforcement powers, Attorney? No, basically yung protective custody and parliamentary immunity, these are parang rights vested upon by the Constitution, especially the parliamentary immunity. But there is no contradiction naman with the local law that we are basing the arrest on. No, wala namang contradiction with RA 9851 and the parliamentary immunity provisions. It's just that yung crime na contemplated under RA 9851, hindi talaga siya nagka-qualify doon sa parliamentary immunity, which is nga ang nakalagay is dapat less than 6 years yung crime na kinaso sa isang congressman or sa isang senator para maka-avail siya ng parliamentary immunity. Sa question na, can the NBI personnel drag De La Rosa out of his office? I don't want to use the word drag, no? Kasi actually yung dragging someone, ano din yun that's a violation of human rights naman. So basically, they, ang alam naman natin na ang police ay dapat maximum tolerance. Okay. And in arresting someone, dapat i-preserve pa rin nila yung dignity ng taong yun. So if if makita natin na drinag talaga si Senator Bato de la Rosa, kahit ako magrereklamo ako that that's a violation of human rights kasi there are better ways to arrest someone, and dapat, yun nga sabi ko kanina, dapat with dignity pa rin once you effect the arrest, no? But if your question is pwede ba siyang arestuhin sa loob ng kanyang opisina? Definitely. There's nothing that there's no law or there's no rule that should stop the NBI from arresting Senator Bato de la Rosa inside, not even kahit hindi nga sa office niya, even within the Senate premises, because you have to remember, Bombo Kevin, ang Senate building po ay isang public building. Ang renta po na binabayad sa GSIS ng Senado ay galing po sa pera ng taong bayan. So in effect po ang karapatan po ng building na ito, kung sino man yung labas-masok dito or kung ano man yung gagawin sa building na to, the rights belong to the people of the Philippines.
what changes if may legal, yung Philippine court issues a local warrant, attorney? Okay. Well, we have to be clear din na sa constitution natin, hindi naman talaga siya specific, no? Yung Article 3, Section 2 of our constitution, yung Bill of Rights natin, it states there that for a warrant to be valid, dapat it should be issued by a judge upon determination of probable cause. Yun naman yung nakalagay doon sa provision natin. Hindi naka-specify whether or not local or foreign judge. No, hindi naman nilagay doon na dapat a Filipino judge should issue an arrest warrant. So that can be argued there. There's a gray area there that can be argued. So basically, whether or not the local courts issue a warrant, may prerogative pa rin actually si Philippine government to bring Senator Bato de la Rosa to ICC kasi nga mas nauna yon. Pero the court can also argue na pwede ring sabihin ng korte na dapat i-prioritize ang judicial system natin dito sa Pilipinas, right? But yun nga yung nakalagay doon sa RA 9851 that if investigations are already ongoing, if ginagawa na ito ng international court or tribunal, basically pwede na hindi na pansinin ng korte sa Pilipinas or our justice system here or our law enforcers. Hindi na siya sampahan ng kaso dito sa Pilipinas. So basically we just abide doon sa investigations na ginagawa ng international court or tribunal, because we also have to remember constitutional din ito, Bombo Kevin, nakalagay doon na under the Declaration of State Principles that international law will form part of the law of the land. So kumbaga yung mga international law principles that of course govern yung International Criminal Court is also binding upon the Philippines, kasi nga sinabi nga doon that it forms part of the law of the land. Nasa labas si Bato ngayon. Kung sakaling maaresto si Bato, attorney. Sure na ba na nasa labas siya? Sinabi ni Kuan, ni Senador Cayetano kanina sa press briefing. Pero sabihin natin, kung sakaling maaresto si Senador Bato, anong due process rights niya bago siya ma-transfer o ma-surrender sa International Criminal Court? Okay. So we also have to remember na we're talking about two timelines here, Bombo Kevin. The first timeline nga, yung jurisdiction of the ICC over the subject matter, or kumbaga kailan nangyari yung mga extrajudicial killing or patayan. The second timeline that we're looking at is on the time of the arrest. No? Kumbaga kung uhuli na si Bato de la Rosa, wala nang jurisdiction sa atin yung ICC because we're not a member anymore. No, because a lot of the lawyers of the other camp or even the vloggers of the other camp, they're saying na kailangan daw natin sundin ang Rome Statute in effecting the arrest of Senator Bato de la Rosa. Nakalagay kasi sa Rome Statute na kailangan muna siyang dalhin sa isang competent judicial authority bago siya ilipad sa ICC. Pero since nga hindi na po tayo member ng Rome Statute, we don't have to follow that anymore. What we should follow is RA 9851, yung local law natin, which states there that the Philippine government, the government may opt to surrender or extradite a person that is subject to investigations of an international court or tribunal. So basically, pwede na po nating idiretso sa The Hague. Wala na po masyadong, just as long as it is not violative of Philippine laws, pwede na po na idiretso na wala nang katulad sa Rome Statute that requires yung bringing of the person to a competent judicial authority. So yan yung posibleng answer, attorney, for the, di ba may mga nagsasabi na ano yung term niya sa law, conflict of laws, international law. Kung may international law in conflict with the Constitution, what should prevail? Well, definitely it's our constitution, no. Okay. Kumbaga subsidiary lang naman, or kumbaga ano lang yan the main foundation really is the constitution, and under the constitution maraming ano yan, you still have your domestic laws. Actually, domestic laws should be stronger or should prevail over international laws. No, so domestic laws, then you have your international
agreements such as yung mga treaties, yung mga state-to-state na mga bilateral agreements. So ganun. If there's a conflict between international law and the Constitution should definitely prevail. And any other domestic laws na nagko-conflict sa international law, dapat yung domestic law natin talaga yung susundin. And in this case, nga, very clear naman, if we're talking about the arrest, I don't know if you remember, Bombo Kevin, when former President Digong was surrendered to the ICC, wala naman masyadong seremonyas. Basta sinakay siya sa Villamor Air Base, dinala siya doon nag-stop over sila saglit sa Dubai for refueling, tapos dinala na kagad siya sa The Hague, 'di ba? So wala namang ganong ano. And the ICC said na wala namang problema doon sa ginawa kay former President Digong. So walang violation on the arrest protocol or the surrender protocol done by the Philippine government in surrendering former President Rodrigo Duterte before the ICC. Is it true, attorney, sa mga school ngayon ng law na sa 2027 sa bar exam, is it possible na meron itong ganito mga scenarios na they must expect? Yeah. Ang kagandahan po kasi sa bar exams, very up to date din yung mga examiners natin. So most likely may mga lalabas about I'm not predicting pero siguro hindi naman it doesn't have to be sa 2027 but over the next few years, I think this is a topic that will be the subject of bar exam questions kasi marami pong nangyaring landmark na decisions of the Supreme Court, mga landmark na mga or yung mga milestone legislations because of this, itong nangyari kay former President Digong and at the same time kay Senator Bato de la Rosa. So I'd expect and I think the Supreme Court or the bar examiner should include this in one of the questions because you actually have a specific subject for under the sa bar exam syllabus, meron po doon international law talaga. So it will be interesting if they use this as a question. Attorney, for another topic, attorney, sa impeachment, na-transmit na ang articles of impeachment sa Senado. What's next? What's to expect ng mga tao or even regarding this, attorney? Okay, so under our Constitution, pagkatapos pong matransmit ng House of Representatives yung articles of impeachment doon sa Senate, ang nakalagay po doon, the Senate shall commence as an impeachment court. The Senate shall commence the impeachment trial forthwith. Yun nga yung pinag-uusapan dito, yung word na forthwith, no? Actually, ang mangyayari dito because of the promulgation of the Supreme Court which states that forthwith should mean within reasonable time. Ang mangyayari po dito, depende na po yun sa discretion ng leadership ng Senate, no? Or the Senate body as a whole. Kung wala namang masyadong control si Senate President Alan Peter Cayetano over his colleagues na siya talaga dapat yung masunod, the Senate body as a whole should decide kung kailan po nila sisimulan yung pag-commence nila or pag-convene nila as an impeachment court. So yeah, well, hopefully no, because sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang ibig sabihin daw ng forthwith sa kanya ay agad-agad. So hopefully within the next few days masimulan na kagad yung impeachment trial. But yun nga, because of what's happening with Senator Bato, I think medyo madedelay tayo ng konti. Okay. Siguro, attorney, parting words, baka may hindi ako naitanong at gusto po ninyong sabihin sa ating mga viewers, listeners ng Bombo Radio at sa inyong mga nag-follow sa inyo po. Okay, ang ano lang natin dito, no, sa lahat ng mga nakikinig, we have to see this from a wide perspective. Maging objective po tayo sa pagtingin dito sa issue patungkol kay Senator Bato, patungkol sa impeachment. We have to think critically. We have to do our research. Magbasa po tayo. Wag lang po tayong maipit sa echo chambers natin, kumbaga, Bombo Kevin. Kasi kunyari ako, isa akong kakamping or isa akong DPS. Most likely, ang fina-follow ko lang na pages
pages, yung pages ng DDS or ng Kakamping. So I suggest you also explore reading other pages of the other groups or the other camps kasi it also broadens your perspective, no. I think also what people should realize is that ang nangyayari ngayon sa Senado, whether we admit it or not, is because of one person. One person. So dapat let's hold them accountable for everything that is happening, no, and let this be a lesson for everyone to, of course, vote wisely pagdating ng election. Sige. Attorney, daghan di kayong salamat. Maraming Thank salamat you, talaga, thank you, Attorney, Bongbong sa Kevin. time. Alam namin, busy Alright, thank yung you. mga yung oras niyo po, and at least we have the chance na marinig po ang mga legal views ninyo regarding sa mga usapin, maiinit na usapin ngayon sa ating bansa. Again, Attorney Reyes de Rosario, daghan kayong salamat, maayong adlaw kanimo. Daghang salamat. Thank you.